Okay, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon etong pakikipagkamay ni PBBM, okay? At saka ni dating Pangulong Duterte sa iisang tao kay Chinese President Xi Jinping. Okay? Kasi yung ginawa ni PBBM dito na pakikipagkamay, nako, nagbunga ho ito ng samut-saring reaction. Think they can make it a better place. Ayan, no? Nakipagkamay na nga lang si PBBM, napagkamalan pang biglang napatayo yung yung kalimutan yung pangalan niya sa Foreign Affairs yan eh. Masyadong maanghang yan magsalita, yung isang Chinese na yan. Tinitignan yung kamay. Diba? Ganun sila kaingat kay Xi. Kaya nga sabi ni PBBM, ang hirap lapitan. Meron silang holding area, nakapaikot naman kay Xi, yung mga bodyguards. Kaya sabi ng Pangulo, ako, hirap nito, baka may masuntok pa ako eh. Aba, may nag-code card na. PBBM, takot masuntok ng mga bodyguards. Tapos, etong ginawa ni PBBM na pakikipagkamay, ibig sabihin daw nito, ay nagbago na ang Pangulo natin ng kanyang paninindigan, na willing na raw siya na cooperate sa China. Sabi naman ng iba, himudpuet na kay Xi, hinahabol-habol niya pala. Sabi rito tignan nyo while President Marcos downplayed his gesture. Kasi kay PBBM, sabi niya, yung ginawa ko doon, kinamayan ko lang. Kasi ako na lang yung hindi nakakabati ng congratulations eh. Pero, ito ho pala yung nangyari. Sabi rito, of initiating a handshake with Chinese President Xi Jinping as common courtesy, an expert on foreign policy interpreted his move as a signal to Beijing that Manila is open to meaningful dialogue to diffuse maritime tensions over the West Philippine Sea. Diba? Nga sinasabi ko yung simpleng gusto ng Pangulo na makipagkamay, makipagbatian, kahit na tinatarantado tayo ng mga to sa usapin sa West Philippine Sea, kapag mga politiko kasi, may mga ibig sabihin kasi yung mga galaw. Yung pakikipag-handshake, yung diin, yung diin ng paghawak ng kamay, lahat yan. So nagkakaroon ng interpretation. Pero sinabi ng Pangulo, hindi nagbago yung ating polisiya pagdating sa West Philippine Sea. Na hindi siya makikipag-usap sa China para lamang diktahan. Kasi sa China, yung meaningful dialogue na yan to diffuse maritime tensions, simple yan eh. Makikinig ka sa China kasi didiktahan ka nila kung ano ang gusto nila. Ganun yun. Now, sabi ko nga, parehong tao ang nakipagkamay kay President Xi. Pero magkaiba ang layunin. Kay PBBM, it's being professional. Yung ginawa niya rito na gesture na total dalawa sila na pareho ng humawak nitong chairmanship si PBBM for ASEAN 2026 and then si Xi naman para dito sa APEC. Kaya binati niya. Diba? Sinikap niyang batiin. Maging itong taga-Korea rin, yung Korean president, ganun din naman eh. Bumati rin kay Xi. Sabi rito, diplomatic gesture at professionalism ni PBBM, hinangaan ng CEOs at APEC members. Kay dating Pangulong Duterte po kasi, ang pagkamay niyang ito ay simbolo ng solid na, sabi nga nila, ay ass kisser kay, hindi naman kay Xi, kundi ho sa China. Yun naman ang kay Duterte at talaga hong pinaninindigan yan. I still remember when I was a Duterte admin supporter. Hindi ako naging DDS. Hindi ko nga alam noon niya kung ano yung DDS. Ako nga yung nagsasabi na paano nangyaring Duterte diehard supporter. Ang ibig sabihin ka ako ng DDS is Duterte Death Squad. Pinalitan nila yon. Ginawang Duterte diehard supporters para ma-sugarcoat kasi ang pangit ng dating sa mga hindi taga Davao kako. Suporta ako ng kay Duterte kasi akala ko
talagang ano, kasi ano to sosyalista, aktivista. Ako'y aktivista, pero hindi ako sosyalista. Filipinista ako, yung ideology ni Marcos Sr. Tsaka ni BBM. Doon ako. Di ba sabi nga, birds with the same feather flocks together. Kahit magkahawig ng kulay ng balahibo namin, pareho kaming aktivista, pareho ang tinitibok ng puso namin pagdating sa malasakit sa bayan. Hindi ko naman nakalain po na yung paghalik niya sa bandera nun, isa pong pambubudol. Kasi ang tunay niya pala talagang kinikilala ay ang China. Hindi rin naman niya napaasenso ang Pilipinas sa panahon niya na di ba, dikit-dikit niya kay Xi. Siya lang ang pinakinabangan para sa South China Sea. Kasi nung panahon ni Duterte, 2020, hindi na sila pinapansin ng China. Yung inuutang nila para sa Mindanao Railway, hindi ho pinagbigyan. Bagkus tinaasan pa yung 0.01 na interest rate, ginawa ho ron sa utang, ginawang 11. Tapos parang okay nga sa kanila kahit 11, hindi naman din inaaprubahan. Hindi sila kinakausap. Kaya nga sabi ni Dominguez, kinansel ako na. Diba? Tapos meron pang isang deal yan kinansela na lang din. Dalawa yan. Yung dating finance secretary natin na nasa Bangko Sentral ulit. Dalawang yun, mga tauhan ni dating Pangulong Duterte. Bakit hindi na siya pinapansin ng China kahit na naglulumuhod siya doon? Kasi nakuha na yung gusto. Ang Philippine Navy, Benjamin Jokno. Yun, thank you. Ang nangyayari, isang beses na lang sila na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Samantalang ang utos ni Duterte noon, wag nang magpatrolya, paubaya na sa mga Chinese. Kaya lang hindi pumayag ang mga army. Kaya nangyari, pinayagan sila na, sige, kahit isang buwan na lang, makapagpatrolya kami because this is our task. Tama naman, kasi yung AFP mananatili yan Ang presidente, they come and go after 6 years. Diba? Kaya lang siya nagpahina. Kaya parehong tao ang kumamay sa iisang personalidad pero magkaiba ang layunin. Kay PBBM, simpleng pagbati lang dahil kamiyembro naman din po tayo dyan sa APEC. Diba? At siya naman bagong chairman ng ASEAN. Kay Duterte iba. Even after his presidency, kaya nga sabi ko, this is the time na talikuran ko na siya. Hindi dahil dati na siyang Pangulo, wala naman akong nakukuha dyan, akong nahihita dyan. Lagi lang ako na pagbibintangan ng mga dilawan noon na bayaran ni Digong Na himod-tumbong ni Digong dahil grabe ako magdepensa sa kanya. Talagang pinaliliwanag ko ng maayos for enlightenment ng mga kababayan natin na ayaw sa kanya. Kung himod-tumbong lang ako kay Digong, sarili ko na lang. Mas dark pa. Diba? Kay PBBM, simpleng lang sa kanya, professionalism, diba? Simpleng pagbati. Ugaling Pilipino yan Ugaling Pilipino yan. Di mo nakita yung mga nag-aaway? Pagkatapos mag-away, may patapik-tapik, may payakap-yakapan pa. Samantalang bago magkasundo, grabing galit, grabing murahan. Ganun ang mga Pilipino Pero ang maganda, hindi nagbago ang polisiya natin pagdating dun sa usapin sa West Philippine Sea. No compromise kay PBBM. Hindi pwedeng palitan yan ng trade agreements. Buti kung hindi budol ang China. Si Digong nga, na-ask-kisser na nila. Nagpakatuta na sa kanila. Halos ipamigay na ang West Philippine Sea. Kulang na lang batas. Diba? Kaya lang bawal yun Parang yung gaya ng ginawa ni Cory Aquino nung panahon niya. Yung Sabah, pinamigay sa Malaysia. Sumulat na mismo personally. Kaya lang hindi tinanggap kasi kinakailangan ng Congressional Act at i-ratify ito. Kay Duterte, inulit niya yung ginawa ng kanyang appointing authority noong 1987, si Cory Aquino. West Philippines, sabi niya, wala naman tayong mapala dyan sa West Philippines na yan. Boundaries of waters lang yan. Wala namang isla para pagpaawayan na magpatayan tayo dyan. Mabuti pa
Pabigay na lang natin yan, paubaya natin yan sa mga Chinese. Tayo, kunin na lang natin ang mga fish. Ang laki-laki ng West Philippines, pauubaya mo sa China. Di ba? Tapos yung mga kababayan mo, hirap na hirap mamuhay yung mga nasa coastal areas. Tapos sabihin mo, kunin na lang natin dyan ng fish. Hindi ka nga makakapangisda eh. Hinaharang na sila ng mga Chinese militia, hinaharas sila ng Chinese Coast Guard. Lalo na pag kinilala ng Pilipinas na China na may-ari niyan. Yung claim pa ng China, hindi pa ho ito, hindi ito katulad natin na hindi territorial. Hindi ho territorial ang claim natin doon. Exclusive economic zone lamang. Hindi natin pwedeng ipatupad ang mga batas ng Pilipinas. Kung meron silang pinutulan ng ulo na kasamahan nila doon, kaya lumunok sila ng granada, o nag-inuman sila ng hating gabi doon sa dagat, hindi natin sila pwedeng arestuhin doon pag nandoon sila sa labas na ng 12 na nautical miles territorial water natin. Pag nasa EEZ sila. Ang atin lang doon, yung yaman atin. Tapos exclusive. Pwede lang natin gawin, ipagtabuyan sila. Ayan, China, ang claim nila, teritoryo namin ito. Tapos i-insist pa niyan, ang gilid ng teritoryo ay merong territorial water na 12 nautical miles. Naku po, hanggang gitna ng Pilipinas. Kanila na. Kasi territorial water nila yon na pwede nilang ipatupad yung mga batas nila. Ganon yung ginawa ni Duterte noon. Na kung magtuloy-tuloy ang kanilang paghahari, naku po, mawawala Pilipinas. Baka palayasin ng mga Pilipino. Ay, nako. PBBM action of approaching and shaking hands with Xi and just common courtesy and a personal gesture to congratulate China on assuming the APEC chairmanship in 2026 and can be interpreted as a significant signal or opening for better ties. Yun. Yun nga rin naman yung naging interpretation eh. Pero sinabi ni PBBM, hindi talaga. Kung ano yung policy natin, yun lang yun. Diba? Tama naman yung ginawa ng Pangulo. Walang mali rito. Ang problema lang ho kasi talaga dun sa mga DDS, talagang sabi ko nga yung mga utak nila talagang grabe, baliktad. Di ba yung video yung unang pinakita ko kanina? Na, Diyos ko po, hindi ko maintindihan na paano nila itong na-attempt na ma-interpret, di ba, na ayaw ng ASEAN kay PBBM. Kesyo, kesyo si Duterte ang gusto, insultong malaki ito kay PBBM. Kasi habang naglalakad siya, tinatanggap yung gavel. Si Duterte yung pinakikita. But they failed to show, after 4 seconds, di ba, sino-sino. Yung mga pinakitang iba dyan. Palang yan mga DDS na ito. Nga po, kaya nga po ang tawag po sa kanila ni Christian Esguerra ay mga taga-batis ng kamangmangan. Diba? Kasi yung mga tirada nila, kung noon yung mga DDS, yung mga dilawan mapanglait. Yung mga dilawan. Etong mga to, grabe ho. Grabe ang lala. Hindi ho mapanglait lang. Kaingutan pa. Tama ho, flashback or throwback yung part na yan eh. So, sino ba yung mga nauna na? Si Digong 2017. Yung na yun, yung pagtanggal nung nag-chairman siya noon. Tapos pinasa niya sa Singapore. Ay nako. Di ba tama naman eh. Konnichiwa, mga taga-batis ng kamangmangan. Okay, so